Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Kami ang ikalimang pangkat na kung saan ang aming tatalakayin ay tungkol sa antas ng wika, ang formal at di formal. Likas sa mga tao ang pakikipag-usap sa kapwa. Sa araw-araw ng ating buhay, iba't ibang uri ng tao ang ating nakakasalamuha. Ito ay depende sa ating kausap at sa sitwasyon. Napabago-bago rin ang pamamaraan ng ating pagsasalita. Kaiba sa pakikipag-usap sa nakakatanda sa atin. Ang paraan natin ng pakikipag-usap sa ating mga kaibigan o kapatid. Iba rin ang pamamaraan natin ng pagsasalita kapag nagtatalumpati at kapag nagkipagkwentuhan lamang. Tandaan, walang parehong individual na parehong eksakto o parehong uri o estilo ng pananalita. Upang maiwasto at mayangkop ng tao ang kanyang katayuan sa pook, sitwasyon at taong nakakasalamuha sa iba't ibang pagkakataon, mahalagang maunawaan ang iba't ibang antas ng wika. Ayon kay Tumangan noong 1986, ang wika ay mahalagang bahagi ng lipunan sa kadahilanang ito ang kasangkapang kailangan sa pakikipagtalastasan. Ibig sabihin, ang pagkakaroon ng antas ng wika ay isang mahalagang katangian. Tulad ng tao, ang wika ay nahahati rin sa iba't ibang kategorya ayon sa kaantasan nito. Kung tutuusin, ang mga antas ng wikang madalas ginagamit ng isang tao ay isang mabisang palatandaan kung anong uri ng tao siya at kung saan antas siya nabibilang. Nahahati ang antas ng wika sa dalawang kategorya. Ito ay ang formal na wika at di formal na wika. Ngayon, pag-uusapan natin ang formal na antas ng wika. Ang formal, ito ay antas ng wika na standard at kinikilala o ginagamit ng nakakarami. Ginagamit ito sa loob ng paaralan, opisina at halos lahat ng bahagi ng ahensya ng ating lipunan. Maging sa pagsulat ng mga aklat, formal na wika din ang ginagamit. Tumataas ang kalidad ng wika na ginagamit ng mga individual na naaayon na din sa antas ng katalinuhan at posisyon sa buhay na nagiging mapanuri at mapili sila sa pagpili ng wika o salita na ginagamit, lalo na yung mga profesional na may katungkulan sa lipunan. Ang bawat organisadong grupo ng mga profesional ay may kanya-kanyang formal na wika na ginagamit na naaayon sa antas ng edukasyon na natapos nila. Ang formal na wika ay ginagamit sa mga sitwasyong nangangailangan ng respeto, kaseryosohan at pagiging profesional. Hindi lamang ito basta ginagamit para sa araw-araw na usapan. Ito ay may malalim na kahalagahan dahil ipinapakita nito ang kakayahang gumamit ng tamang wika sa tamang pagkakataon. Ang formal na wika ay ginagamit sa mga formal na sitwasyon kung saan piling-pili ang mga salita. Ang formal na wika ay ginagamit kapag kinakailangan ng seryoso at maayos na tono. Hindi ito tulad ng pangkaraniwang usapan natin sa mga kaibigan natin. Halimbawa, kapag nagsasalita tayo sa harap ng klase o gumagawa ng ulat, mahalagang pumili ng tamang salita na naaayon sa sitwasyon. Hindi maaaring gumamit ng mga balbal o informal na salita. Mahalaga na gamitin ang formal na wika sapagkat nagbibigay ito ng respeto sa mga nakikinig o nagbabasa. Nakatutulong ito upang mas maging malinaw at mabigyan ng timbang ang mga sinasabi. Kaya mas naiintindihan tayo ng iba sa formal na paraan. Halimbawa, isipin nyo, kung ang isang abogado ay gumagamit ng simpleng wika sa korte, maaaring hindi seryosohin ang kanyang mga argumento. Kaya kailangan niyang gumamit ng formal na wika upang maipakita ang kanyang profesionalismo at kredibilidad. Ganoon din kapag sa mga seminars ng mga guro o mga opisyal. Formal na wika din ang kailangan gamitin. Kaya nga kapag hindi natin pinipili ang tamang salita sa mga seryosong sitwasyon, maaaring magkaroon ng pagkakamali
o maling pagkakaintindi sa mensahe. Yung formal na wika ay gumagamit ng bokabularyong mas komplikado kaysa sa pang-araw-araw na usapan. Ang formal na wika ay gumagamit ng mas malalim at mas tiyak na bokabularyo kaysa sa pang-araw-araw na pakikipag-usap natin. Sa mga formal na sitwasyon, dapat tayo maging maingat sa pagpili ng salita upang siguraduhin na eksaktong naiintindihan ang mensahe natin. Gaya nga ng sinabi ko kanina, hindi ito katulad ng karaniwang pakikipag-usap kung saan simple lang ang mga salitang ginagamit. Mahalaga ito dahil nagpapakita ng ating kaalaman at kakayahan sa paggamit ng wika. Ang paggamit ng tamang bokabularyo ay mahalaga upang mas maging tiyak at malinaw ang pagpapahayag ng ating mga ideya. Ang formal na wika ay gumagamit ng mga pangungusap na binubuo ayon sa mga panuntunang gramatikal. Sa mga formal na wika, kinakailangan sumunod sa mga tamang tuntunin ng balarila o gramatika. Hindi maaaring basta-basta ang pagkakabuo ng mga pangungusap dahil maaaring magdulot ito ng kalituhan o maling kahulugan. Pinapakita nito ang ating kaalaman sa wastong paggamit ng wika at nagbibigay daan upang mas malinaw at organisado ang ating ideya. Kapag tayo ay nagsasalita sa mga formal na okasyon tulad ng mga pagpupulong o pag-uulat sa klase, mahalaga na gumamit ng tamang wika. Ang tono ay seryoso at ang mga salita ay maingat na pinipili upang maipahayag ang mensahe ng malinaw. Kung hindi tama ang gramatika, maaaring bumaba ang kredibilidad ng isang mensahe. Ang pagkakamali sa gramatika ay maaaring magpababa ng respeto sa taong nagsasalita o nagsusulat, lalo na sa mga opisyal na komunikasyon. Kung gagamit ng di formal na wika sa mga formal na sitwasyon, maaaring mawala ang respeto ng mga tagapakinig. Kailangan maging maayos ang pagkakalahat ng impormasyon upang mapanatili ang profesionalismo at respeto. Halimbawa, kung sa sona ng Pangulo ay gagamit siya ng di formal na wika, syempre maaaring hindi seryosohin ng mga mamamayan ang kanyang mensahe at magdulot ng pagbaba ng kanyang kredibilidad bilang isang leader ng bansa. Kapag sumusulat naman ng mga formal, mahalagang sundin ang tamang balarila at istruktura ng wika. Hindi ito katulad ng pagsusulat ng mga mensahe sa mga ating mga kaibigan, kung saan mas maluwag ang mga salita at hindi gaanong formal ang tono. Sa formal na pagsusulat, ginagamit ito sa mga akda o dokumentong may seryosong layunin, tulad ng mga libro, akademikong papel at ulat. Ang wastong paggamit ng formal na wika ay nagpapakita ng kaalaman at kakayahan ng organisadong pagpapahayag ng mga ideya. Kung tama ang formalidad, mas kapani-paniwala ang sulatin na tumutulong upang respetuhin ng mga mambabasa ang isinulat. Halimbawa, ang isang ulat na isinulat ng maayos at formal ay mas maagaan tanggapin ng mga guro o eksperto kaysa sa isang sulatin gumagamit ng mga balbal o informal na wika. Sa paggamit ng tamang formal na wika, mas malinaw ang mensaheng gustong iparating. Maaring magulo at hindi maintindihan ng mga mambabasa kung balbal o kaswal ang paggamit ng wika. Halimbawa, kung ang isang liham para sa aplikasyon sa trabaho ay isinulat ng masyadong informal, maaaring hindi ito seryosohin ng tagapagbasa. Pakilala sa pamantayan. Sa akademikong pagsusulat naman, may mga inaasahang pamantayan ang mga guro at panel. Kapag hindi sumunod ang mga ito, maaaring hindi kilalanin ang halaga ng iyong gawa. Halimbawa, ang isang thesis na isinulat sa kaswal na wika ay maaaring tanggihan ng mga panel dahil hindi ito sumusunod sa mga pamantayan ng akademikong pagsulat. Kapag hindi sumunod sa mga tamang formalidad ng wika, maaaring mawalan ng kredibilidad ang isinulat at maaaring hindi tanggapin sa mga seryosong layunin tulad ng trabaho o akademikong gawain. Layunin man ay dumako sa dalawang uri ng formal na antas ng wika. Ang una ay ang pagbansa at ang pangalawa naman ay ang pangpanitigan o panretorika.
Sabi natin wika sa bansa, ito ang anyo ng wika na naintindihan ng karamihan. Kaya naman, ito ang ginagamit sa mga aklat at sa mga formal na talakayan, tulad ng mga batas at mga pampublikong anunsyo. Karaniwang ito ang ginagamit ng mga institusyong pang-edukasyon tulad ng mga paaralan at mga universidad. Gayon din sa pamahalaan at sa mga opisyal na proseso. Dahil sa pagiging pagbansa ng antas ng wika ito ay tinuturing na standard o tamang anyo ng wika na ginagamit ng lahat ng mamamayan ng bansa sa mga formal na usapan. Sa ganitong paraan, nakakatulong ito upang magkaroon ng iisang pamantayan ng komunikasyon at upang maiwasan ang pagkakaroon ng kalituhan sa pagtunawa ng ideya at mga mensahe. Pag sinasabi natin pampanitikan ng antas ng wika, ito ay tinuturing na pinakamataas at pinakamalalim na uri ng wika dahil sa mas hining na paggamit nito. Karaniwang ginagamit ito sa mga akdang pampanitikan kagaya ng tula, nobela, salaysay at iba pang mga malikhaing sulatin. Sa ganitong uri ng wika, ang mga salita ay hindi lamang direktang nagpapahayag ng kahulugan. Madalas itong gumagamit ng mga tayutay, simbolismo at mga metaporang nagbibigay malalim na interpretasyon at mga damdamin. Ang layunin ng pampanitikan ay hindi lamang magbigay ng mga impormasyon, kundi pukawin ang mga imahinasyon, damdamin at mga pag-iisip ng mga magbabasa. Ginagamit ito ng mga manunulat upang maipahayag ang mga komplikadong emosyon at mga ideya sa mga malikhaing paraan. Madalas may pagkakaiba-iba sa karaniwang anyo ng wika na kung saan ginagamit sa pang-araw-araw na komunikasyon. Dahil dito, ang pampanitikan ay hindi lamang isang paraan na nagpapahayag isang sining, pakita ng kagandahan at lalim ng wika. Parito ang ilan sa mga halimbawa ng pampanitikan ng uri ng salita na katumbas sa pambansang uri. Dahil sa pampanitikan, ito ay ilaw ng tahanan. Kung ang katumbas naman nito sa pambansa, ito ay ina. Sa pampanitikan naman, ang haligi ng tahanan, ito ay katumbas sa pambansa ay tatay. Ito naman ay sa pampanitikan, may bunga ng pag-ibig at ang katumbas nito sa pambansa ay anak. Ngayon, dadako naman tayo sa di-formal. Ano nga ba ang di-formal? Ang di-formal, ito ay wikang ginagamit ng karamihang tao araw-araw. Ito ay ginagamit sa pang-araw-araw na usapan, karaniwang sa mga informal o casual na sitwasyon. Ang di-formal ay simple lang ang bokabularyo at ang mga pangungusap nito ay maiiksi lamang. Hindi mahigpit sa paggamit ng mga gramatika o mas malalalim na mga bokabularyo. Kumbaga, mas malapit kung paano tayo makikipagsalita sa pang-araw-araw natin sa totoong buhay o sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sa di-formal ay tinatanggap dito ang tonong nakikipag-usap o conversational tone. So sa paraan ng kanilang pagsasalita ay parang palakaibigan, magaan, natural o pang-ordinaryong pakikipag-usap lamang sa pang-araw-araw. Sa di-formal, hindi din ito mahigpit sa tamang paggamit ng mga din, rin, daw, raw, kaunti, konti at iba pa. Kailan nagagamit ang di-formal na pananalita? Ito ay maaring gamitin sa pang-araw-araw na pakikipag-usap sa mga kaibigan at pamilya. Maaari din sa social media tulad ng mga vlogs at maaari din sa pagsulat ng iyong personal na sulatin tulad ng mga diary. Narito ang mga uri ng di-formal na antas. Ang lalawiganin, kolokyal, at balbal. Ano nga ba ang lalawiganin? Ang lalawiganin, ito ay mga salitang particular lamang sa isang rehiyon o lalawigan sa Pilipinas. Ito ay madalas ginagamit sa mga lokal na dialekto o wika at ito ay maaring hindi pamilyar sa mga tao mula sa ibang bahagi ng bansa. Narito ang mga halimbawa ng salitang lalawiganin. Ang salitang malaki na sa pangbansa o panitikan na kung sa Bicol ay dakula, kung sa Bisaya naman ay dako, at kung sa Ilocano naman ay dakil. Ang salitang ina sa pambansa o panitikan, kung sa Bicol naman ay mamay, kung sa Bisaya naman ay iloy, at sa Ilocano naman ay nanang. Ang salitang ama, na kung sa Bicol ay papay,
kung sa Bisaya naman ay amay, at kung sa Ilocano naman ay tatang. Ang salitang habag o awa na kung sa Bicol ay habag, at kung sa Bisaya naman ay luoy, at kung sa Ilocano naman ay piman. Ang salitang kapatid na sa Bicol ay tugang, at sa Bisaya naman ay utol o utol, at kung sa Ilocano naman ay kabsat. Ngayon, dadako naman tayo sa kolokyal. Ano nga ba ang kolokyal? Ito ay salitang ginagamit sa pang-araw-araw na usapan na hindi formal. Ito ay karaniwang naiiba sa standards ng wika, ngunit hindi naman ito naiiba para sa isang particular na lugar. Narito ang halimbawa ng kolokyal. Ang salitang halika ay nagiging lika, ang salitang naroon ay nagiging roon, ang salitang piyesta ay naging pista, at ang salitang nasaan ay naging nasan. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ngayon naman ay tumungo tayo sa balbal or tinatawag ito sa Ingles na slang. Nagkakaroon ito ng sariling codes, mahaba ang antas na ito, ikalawa sa antas na bulgar. Tinatawag din itong salitang kanto o salitang kalye. Ang salitang balbal ay ginagamit minsan sa mga kanto or minsan pag nakikipagtalakayan tayo sa isang kaibigan natin, ito ay ginagamit natin, ngunit ito ay hindi formal. Halimbawa na lamang nito ng sariling balbal ay ang yorme, lodi, pinoy. Ang yorme, ang formal na salita nito ay ang mayor. Sa lodi naman, ang formal na salita nito ay ang idol or idolo. Sa Pinoy naman, ang formal na salita ay ang Pilipino. Ngayon, tumungo tayo sa mga karaniwang paraan ng pagbuo ng salitang balbal. Una ay ang paghahango sa salitang katutubo. Ang unang salitang balbal na ay ang gurang. Ang gurang ang ibig sabihin sa mga sa wikang waray ay ang matanda. Sa utol naman, sa Pampanggenyo, ang ibig sabihin sa kanila ay ang kaputol or kapatid. At ang ikatlo naman ay ang sibat, na kung saan ang ibig sabihin sa Cebuano ay umalis ng walang paalam. Ngayon naman ay tumungo tayo sa mga paghihiram sa mga sawikang banyaga at pagbibigay ng ibang pakahulugan sa mga ito. Una ay ang toxic, na kung saan ang ibig sabihin ay ang masyadong matrabaho. Minsan ginagamit ito sa mga ospital na kung saan sinasabi ng mga doktor or mga nurse na masyadong toxic tayo ngayon. Na ang ibig sabihin nila doon ay ang masyado silang maraming pasyente. Ngayon naman ay tumungo tayo sa experience or pasubok. Experience ay pangkahulugan sa sariling sa wikang banyaga ay ang pasubok. Ngayon naman ang ikatlo ay ang nosebleed. Nosebleed, minsan 'di ba sinasabi sa atin pag nag-i-English tayo sa kaibigan natin, maaari ka bang magsalita sa ating sariling wika sapagkat di ko maintindihan ang iyong sinasabi. Nano-nosebleed ako sa iyo. Kaya ang ibig sabihin ng nosebleed ay ang nahihirapan umintindi ng ibang wika. Ang ikaapat naman na halimbawa ng paghiram natin sa mga wikang banyaga ay ang drawing. Ibig sabihin nito ay kalokohan or hindi seryoso. Minsan ginagamit natin ito sa mga kaibigan natin na nag-set ng outing na hindi pala matutuloy. Kaya ito ay tinatawag na drawing. Ngayon naman ay tumungo tayo sa pagbibigay ng ibang kahulugan ng salitang Tagalog. Una na ito ay ang buhaya, na kung saan ang ibig sabihin ay crocodile o ang ibig sabihin nito sa Pilipino ay ang garid. Ang ikalawa naman ay ang bangko or bench. Tinatawag ito, hindi pinapasok sa ibang larong basketball. Halimbawa na lamang dito, ako ay naglaro ng basketball, ngunit ako ay natalo sa unang round pa lang,
kaya ako ay pinaupo, kaya ang tawag sa akin ay ang bangko. Ngayon naman ay tumungo tayo sa luto. Ang luto or cook, ibig sabihin nito sa Ingles ay ang cook. Um, ibig sabihin nito ay dinaya or dinaya sa laro or paligsahan. Karaniwang ginagamit ito sa mga patimpalak. Halimbawa na lamang dito ay ang patimpalak sa mga beauty contest. Halimbawa na lamang dito, maganda ang sagot ng isang contestant, ngunit hindi siya nanalo. Kaya ang nanalo roon ay ang hindi naman katalinuhan. Kaya ito ay tinawag ng mga audience na luto ang show. Ito ay ang tawag sa salitang balbal na ang tawag dito ay ang luto. Ngayon, ang ikaapat naman ang pagbibigay ng ibang kahulugan sa salitang Tagalog ay ang pagong or tinatawag ito ang meaning nito sa English ay ang turtle or slow. Ang ibig sabihin nito ay isang mahinang tao sa salitang pagbibigay kahulugan ng salitang Tagalog. Ngayon naman ay tumungo tayo sa pagpapaikli. Una na rito ay ang tena, na kung saan ang ibig sabihin nito ay tara na. Ang ikalawa naman ay ang paki or ibig sabihin nito ay pakialam. Ang ikatlo naman ay ang kano o na kung saan ang ibig sabihin nito ay ang Amerikano. Ngayon naman, tumungo tayo sa pagbabaliktad ng isang salita. Ang una na rito ay ang etneb or ang ibig sabihin nito ay ang 20 or 20. Ikalawa naman ay ang atik na kung saan ang ibig sabihin ay ang kita or pera or earning sa salitang Ingles. Ang ikatlo naman ay ang erap or ang ibig sabihin nito ay ang pare or brother. Ang ikaapat naman ay mostly ginagamit ito ng mga kabataan ngayon ay ang lodi na kung saan ang ibig sabihin nito ay idol or idolo. Aking tatalakay naman ang papantig. Ang papantig, ito ay isang paraan na pagsasalin kung saan binabago ang tunog ng mga salita sa halip ang kanilang spelling. Karaniwan itong ginagamit sa mga salitang hiram mula sa ibang wika. So narito ang halimbawa ng mga papantig. Halimbawa na lamang sa salitang malupet ay nagiging petmalu. Ang power, ito ay nagiging werpa. Idol ay nagiging lodi. Mayor nagiging yorme. So bakit nga ba may ganitong pagbibigkas o pag-iiba ng tunog na salita? Sapagkat mas madaling magbigkasin ng mga Pilipino ngayon ang mga ganitong pagsasalita o pagbibigkas ng salita sa halip na ang kanyang spelling. Sapagkat sa panahon ngayon ay may mga panibagong usbong na mga salita katulad na lamang ng mga halimbawang pinapakita dito. Paggamit ng acronym. Ang paggamit ng acronym ay isang paraan ng pagsasalin kung saan ginagamit ang unang titik ng mga salita upang bumuo ng isang bagong salita. So narito ang ilang mga halimbawa sa paggamit ng acronym. Una ay ang SMH na ang ibig sabihin ay shaking my head o kung sa Pilipino ito ay pag-iling. Dito naman sa pangalawa, SML na ang ibig sabihin ay share mo lang. Dito naman sa pangatlo, KJ na ang ibig sabihin ay killjoy o kung sa Pilipino ito ay di marunong makisama. OOTD na ang ibig sabihin ay outfit of the day o kung sa Pilipino ito ay damit ngayong araw. Girlfriend, GF or BF na ang ibig sabihin ay girlfriend or boyfriend. OA na ang ibig sabihin ay overacting o kung sa Pilipino ay pagmamalabis. So dito sa paggamit ng acronym, ginagamit dito ang unang titik ng mga salita upang makabuo ng isa pang bagong salita. Kumbaga, shortcut lamang ang pagbibigkas nito. Yun naman ay dumako tayo sa paghahalo ng salita. So, ang paghahalo ng salita ay isang paraan ng pagsasalin kung saan pinagsama-sama ang dalawa o higit
pang mga salita upang bumuo ng isang bagong salita. So narito ang ilang mga halimbawa ng paghahalo ng salita. Una ay ang mag-MU. Ito ay nagkakamabutihan. Baby damulag. Matandang nagkikilos bata. Crush ng bayan. Hinahangaan ng lahat. Gets mo? Naintindihan mo. So, dito sa naghahalo ng salita, pinaghalo ang isang salita upang makabuo ito ng panibagong salita. Katulad na lamang dito sa mga halimbawa ng paghahalo ng salita. Maraming salamat sa pakikinig. So, doon lamang po nagtatapos ang aming talakayan tungkol sa ang antas ng wika, ang formal at di formal. Muli, kami po ang ikalimang pangkat.